So, pag-usapan natin yung kwento ng IEN. Bakit siya naging Integrated and Effective Navigation? Paano naman nabuo yung SEV equipment? Hi everyone! Welcome to the second episode of Leading Life with Joanne. So for today's topic is about how the businesses started. So kung first episode, pinakilala ko sa inyo yung sarili ko. Ngayon naman, sasabihin ko sa inyo, paano nga ba nagsimula yung lahat ng negosyo na meron kami ngayon or meron ako ngayon? Ano yung pinagmulan ng lahat ng ito? Since nababanggit ko naman na ang pinaka first business ko talaga is laundry shop, and that was around I think 2014 pa nang ino-offer sa akin nung kapatid ko yon. So panoorin niyo yung first episode para masundan niyo po itong second episode natin. So sa laundry shop na yon, kaya nababanggit ko na yun talaga yung pinaka umpisa dahil doon talaga nagsimula ang lahat. Around 2016 nung na-tax map yung laundry shop, and then nagbayad ako yata ng mga 15,000 or 25,000 sa BIR. Dahil lang hindi maayos na pagresibo. So, doon ko na-realize na, shucks, ang laki pala ng babayaran kung hindi ko aayusin to. Since I'm also a graduate of accounting, and alam ko naman kung paano gawin. Kaya lang that time kasi ang focus ko talaga is yung employment ko. Kasi nagtatrabaho pa ako. Pero yun yung parang naging eye-opener sa akin. So kaya nga 2016 na buo yung IEN. And during that time, hindi pa nga siya IEN ng pangalan eh. Alam ko, ano pa lang siya. First letter din siya ng words nung mga co-founders ko, which is ang pangalan niya before is Jace. So in respect to my previous partners, hindi ko na po babanggitin. Basta ang J doon is Joanne. So, yun nangyari yung 2016. Pero dahil nga parang ang naisip ko nun, para mas makatulong ako dun sa mga, yung nag-uumpisa pa lang din at wala silang alam kung paano rin papatakbuhin yung business nila or halimbawa o yung mga compliances nila. So, dun talaga yun nag-start. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung laundry shop. So, hanggang sa, yung IEN kasi na-establish siya 2020 na eh. Yun na talaga yung niregister namin siya. Pero during 2016 hanggang 2020, dami ring pangyayari at hindi lang din naman IEN agad. Sa totoo lang, ang dami ko pong pinasok na mga negosyo. Nakapag-handle ako ng wellness spa na na-take over ko lang din yun sa sister ko. Pinasok namin yung milk tea shop with partners. So, ang dami kong learnings doon pagdating sa indifferences ng mga partners namin. And of course, yung 2019 na nagkaroon kami ng food business, which is the Lola Ebyang's, yun naman ay franchise. And then nagkaroon ulit kami ng milk tea supplies. Since sobrang nag-boom yung milk tea shops, nag-decide kami na parang magkaroon ng milk tea supplies naman. So, talagang halos lahat, pag may opportunity, talagang pinapasok talaga namin. So, kaya ang dami kong natutunan kasi with those businesses, meron doon na may partners kami, ako at si Eric at may other partners kami. So, iba-iba talagang, iba-ibang learnings eh. And then, lahat ng yon, especially sa partners, hindi talaga siya totally nag-work. Kaya nga ang dami kong sinasabi or ang dami kong mga advices pagdating sa business partners kasi kung hindi talaga kasi align kayo ng business partner mo, hindi talaga siya mag-work eh. So ang ending nung 2020, nag-establish na talaga yung IEN. So pag-usapan natin yung kwento ng IEN. Bakit siya naging Integrated and Effective Navigation? So, at first talaga, yung IE na pangalan is letter lang din naman yan ng last letter siya ng tatlong partners. Ako, tapos yung dalawang partners ko before. Which is, hindi ko na rin ulit sila naging partner ngayon. And of course, in respect to them nga, hindi ko na po babanggitin. Yung N doon is yung Joanne kasi ang last letter is N. And then, nung ako kasi parang very structural kasi talaga ako. So, since, kumbaga, nasa puso ko yung na feeling ko talaga gaganda yung business na to. I don't know kung paano dumating sa point na pinag-aralan ko na gusto ko magkaroon siya ng meaning. Yung
I, yung E, and then yung N. Sa bahay namin noon, sa condo pa, parang nabuo siya habang umiinom ako ng Jack Daniel na wala pang mga AI noon, walang ChatGPT and all. Nag-search ako ng words na ang search ko pa sa Google is give me positive words about letter I, letter E, and letter N. Yung sa letter I, hirap na hirap, ang daming binigay sa akin, pero parang walang maayos. Hanggang sa nakita ko yung integrated. Pero parang sinerge ko kasi pang school lang to eh. Kasi di ba parang integrated school, mga ganun lang. Pero, sabi ko, nung sinecheck ko, sabi ko, pero parang pwede to sa sa amin eh. Kasi we offer different kinds of services. Tapos, parang pag tinignan ko, naisip ko na is, pinagsama-sama na namin lahat ng services nito. That's why integrated. So, talagang pinagsama-sama. So, doon ko siya pinili. And doon naman sa effective, nag-search ulit ako, ang pinagpilian ko is yung efficiency at effectiveness. Pero parang yung efficiency, hindi ko siya masyadong bet, kaya ang napili ko is effective. Bakit effective? Kasi feeling ko nun, pag kinuha mo yung business namin, mas magiging effective ka. That's why I for integrated and E for effective. And doon naman tayo sa N. Sa N, same pa rin naman yung ginawa ko, nag-research ako. And yung nakita ko nga din is to navigate. Navigate kasi parang 'di ba, as you get our services, we will help you navigate your business. So ganun lang siya nabuo yung IEN, integrated and effective navigation. Pag iniisip ko ngayon, feeling ko sobrang perfect ng pangalan na to sa kung anong ginagawa namin ngayon. Kasi sobrang talagang na-integrate lahat ng mga ino-offer namin for the businesses to be effective as they navigate your business. Of course, ang nakikita lang ng mga tao, especially sa akin, is yung kasi nag-boom yung business. Or eto na, ganun na to kalaki. Pero yung struggle nun, yung everyday na trinabaho ko since day one, masasabi ko na sa lahat ng partners, sa lahat ng nakasama ko, na naging partner ko sa journey ng pagbubuo ng negosyo na to is, feeling ko, deserve ko kung nasaan ako ngayon or kung bakit ako yung yung naiwan dahil talagang para sa akin, buo yung loob ko. Naniniwala ako dun sa negosyo at sa kakayahan ko na nakaya ko talaga. But of course, sobrang thankful ako dun sa mga naging partner ko sa business. Kahit na yung mga hindi naman nag-work na businesses namin kasi ang dami ko talagang natutunan. So going back sa IEN, hindi pa siya natapos dun sa 2020, nag-register kami hanggang sa 2021, na-register ulit namin siya. Kasi nag-separate ways ulit kami ng last na, yung talaga yung pinaka-last partner ko na. And then, yun nga, nag-decide kami ni Eric na kaming dalawa na lang. And so far, magsi 6 years na yung company. And siguro naman, wala tong ending. Kaya masasabi ko talaga na pag halimbawa, kung gusto nyo ng real advice sa mga gustong magtayo ng business at gusto nyo makipag-partner, pwede nyo akong i-approach kasi ang dami kong experiences pagdating sa partnership. Paano naman nabuo yung Seb Equipment? Since Seb Equipment, ang ino-offer niya talaga is laundry shop, diba? So ako kasi, kahit na may sarili akong laundry shop, nawala na dun sa akin yung mag-offer ako na mag-set up ng laundry na which is yung ino-offer ni Seb Equipment. But it so happened na yung sister ko, may-ari ng Kaizen, which is the sole distributorship ng Haier dito sa Pilipinas. 2020 pa lang, ini-encourage niya ako na parang mag-dealer kayo sa amin, mag-dealer kayo sa Kaizen, tas maggawa ng panibagong business. Ako kasi parang sobrang na ako eh. Dito na ako sa IEN, feeling ko wala na akong focus na ako dito. Pero nung 2022, parang sabi niya, magbo-boom talaga to. Be, shout out kay Ate Jen. Hopefully makapag-guest ka dito. To personally thank you sa pinakamagandang ate namin. So, yeah, 2022, nung talaga nag-decide ako, sige, i-try na rin talaga namin. Kaya nabuo si Seb Equipment. That was 2022. And then, yun nga, ngayon, sobrang dami na naming na-serve na clients. But again, I think siguro yung next episode, ang pwede kong i-share sa inyo is yung ano nga ba talaga yung real struggle ng isang business or struggle ko sa lahat ng businesses nito. Pag-usapan natin yun one by one from the businesses na hindi nag-work, especially let's say doon sa wellness spa, anong nag-experience ko doon, ano yung mga pros and cons, ano yung mga sa mga gustong magpumasok ng wellness spa, ano yung mga dapat nyong i-consider. Ang dami kong pwede pong i-share talaga sa inyo and especially sa lahat ng failures na pinagdaanan ko
ko or sa lahat ng mga business partners na kapartner ko, I'm not saying na hindi sila okay. It's not just hindi lang talaga kami nag-work. Even yung food business namin, lahat yon may kwento. But the struggle itself, I will share it to you for the next episode. And that's it for today's episode. This is Joanne and you're listening to Leading Life with Joanne. Keep learning, keep growing, and keep leading. Bye!